Yung ICI ho, kaya po sinasabi natin ang ating pamagat, tarangkahan ng palasyo, nahinto po ang Blue Ribbon hearing sa Senado doon sa affidavit ni Robert Bernardo. Hindi po natin lulubayan yun sapagkat malinaw po doon na may pananagutan yung Yusek Trigiv Olaivar ng Department of Education. Nag-leave na daw po ito sa kanyang posisyon, subalit hindi po nangangahulugan na hindi na siya dapat imbestigahan at ipatawag sa Senado. Over the weekend, mga kababayan, alam ko na susubaybayan din ninyo na ang direksyon daw po ng Blue Ribbon pag ito ay muling nag-convene, hindi na po patungkol sa flood control funds at hindi na po sa flood control funds anomaly. Hindi na po yung flood control projects at hindi na po yung flood control funds anomaly. Ang tutunguhin na raw po nila yung farm to market road. Babalik lang po natin para nasa tamang giya po tayo at tamang konteksto. Huwag po natin kakalimutan kung ano yung ginawa nila doon sa pagdinig ng kaso nung Alice Guo, yung mayor po ng Bamban. Sinasabi po nila na kaya napakahaba nung pagdinig dyan sa kaso nung Alice Guo dahil daw po si Alice Guo ay isang threat to national security. Maaari sapagkat na peke niya yung kanyang mga papeles at yung kanyang birth certificate, nagawa niya at napalabas niya na siya ay Pilipino, ang katotohanan ay hindi naman pala. So maaari, ibigay ho natin sa kanila yan. Subalit, Alice Guo, isang individual, masasabi nating pribado, although siya ay mayor din naman ng Bamban. Higit pong malaki yung ginagawang kasalukuyang pagdinig ng Blue Ribbon Committee patungkol nga po sa flood control funds anomaly at flood control projects anomaly. Pati na yung ghost projects. Higit pong mas malaking issue ito kesa sa nationality kung paano niya na-acquire yung kanyang illegal Filipino citizenship ni Alice Guo. Yung kay Alice Guo po ay tumakbo ng ilang buwan. Maaring 6 na buwan hanggang 1 taon. Please feel free to message to correct me if I am wrong. Pero hindi naman maaari. Nasasabihin ng bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee na last 2 hearings na lamang daw yung gagawin ng Blue Ribbon. Kaya po tayo ay ilalagay natin sa konteksto, sadya pong kitang-kita, pati ang ICI, kitang-kita ang nasa tarangkahan na po ng Malacanang. And suddenly, the Blue Ribbon, the incoming chairman, kung hindi pa siya nanunumpa as chairman ng Blue Ribbon, will suddenly pull the plug. Papatayin mo yung pagdinig ng Blue Ribbon. Madami pa pong nakabinbin. Puntahan po muna natin yung ICI. Yung ICI, pinatawag kanina si dating speaker, si Congressman Martin Romualdez. At nagsaad nga na willing daw siyang ipahayag yung kanyang personal knowledge, yung nalalaman sa budget process, etc. Pwede ba nating paniwalaan yun? During his term as speaker during the 19th Congress, di bali na po yung 20th Congress, hindi pa po dumadaan sa kanya yung budget dahil siya nga po ay essentially pinagbitiw na ng Malacanang bilang speaker.